bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, or the Story Conference. I'm Edlin Gao. And joining us today, Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star and the Storycon's resident political pundit. That's not Ami. There's Ami. That's Ronald. And of course, Tito Ronald Llamas, ang ating tunay na kaibigan na political pundit. Wala. Happy stormy Monday, Ami. Oo. Oo nga, not so happy Monday, ano? Daming baha. Oo, napakakulimlim. Aga ko pa namang gumising kanina, may dapat interview. Eh, hindi natuloy. Oo. So, hindi na ako nakabalik sa matulog. Hindi na ako nakabalik matulog. Hindi, may Zoom interview. Pero bumaba naman yung kagad yung tubig. Although marami nagrereklamo, hindi daw sila nabigyan ng sufficient warning. Kaya nagsasagutan ngayon yung, may sagot ang Pag-asa na meron naman daw yung, ewan ko kayo yung sa telepono ko lagi meron yung NDRRMC, kaya lang real time yung ano nila eh. Real time yung warning nila, no? Yeah. Nandoon na sila. Pero yung tiga-ayos ko lang... Bumabagsak na yung ulan, saka kasasabihan na orange and red warning. Pero yung tiga-ayos ko ng aircon, di nakapunta dahil baha daw sa kanila eh. Hanggang tanghali kanina. So may mga lugar na baha pa rin hanggang tanghali. Yes. But there are those who are, like for example, I saw a post by Joey Salceda, Congressman Joey Salceda, complaining na parang, oy Pag-asa, bakit parang last minute kayo? Parang ganun ang dating niya. Na what's the point of giving us warning if it doesn't come on time? So may ganun palo. On the other hand, I understand also from people from Pag-asa that they've been releasing consistently the news updates or the weather bulletins. So it's one of two things eh. It's either naglabas sila ng bulletin, hindi natin pinansin. or naglabas sila ng bulletin, hindi natin naintindihan. hindi, medyo ano sila eh. Yun na nga medyo late siya. Hindi naman siya late, kaya lang almost real time eh. Parang yung kasabay na halos ng NDRRMC, no? Yung mga rainfall warning alert nila, dadating naipit ka na sa baha eh. Hindi ko nga alam na may bagyo yan ang problema dyan. But hindi ko alam na may bagyo kagabi. But on that din, Boko, at the same time, on that issue, this just transformed into a storm. I think yesterday lang ata. Kagabi lang. Kagabi lang eh. So, bigla siya naging bagyo. From a low pressure area, naging bagyo siya. So it's also hard to fault Pag-asa. Saka mahina pa yun Tropical depression lang eh. Remember yung mga typhoons kasi natin based on wind speed eh. Yeah. Kaya sa tingin mo, wala naman. Parang yung nakaraan, di ba? Yung Karina na actually ang nakadagdag ng mga malakas na ulan at katakot-takot na baha. Yung habagat. Oo, yung habagat. Wala naman. Yun yung sa NDRRMC, yung red, orange, yung yellow warning. Kaya lang yun nga, dumadating yung mga warning na yun. Almost real time, na ipit ka na sa baha. Kaya nga, baka Ami, kinakailangan dagdagan yung ating mga instruments dahil ang ibig sabihin kasi ng weather forecasting, no? Di ba? Forecasting meaning sana 4 days ahead. Dapat 25 casting yan. Oo nga, yun ang nature nun eh. Kasi kung ganyan lang naman, di ba, makikita rin naman natin sa labas ng bintana kung madilim eh. Saka tayo mag-iingat. Kumusta yung weather dyan? Teka, umuulan eh. Hindi ba? Hindi ba sabihin mo, uwi ako maaga kasi ang dilim-dilim, baka bumaha. Ganon yun di ba? Kaninang umaga nga mahangin eh. No? Usually kasi hindi nagsasabay yung dalawa eh. Malakas ang ulan pero hindi mahangin. No? Kaninang umaga, pagising ko mahangin. May bagyo nga. No? May simoy bagyo. But also remember, we've had this discussion before. Is there a need to tweak the wording of the weather bulletins, especially dun sa gaano kalakas na ulan ang inaasahang dumating? Rainfall. Oo. Kasi medyo generic, kahit paano medyo generic pa rin yung yung adjectives used for the rainfall warning eh. But I don't know how that should go. Actually, pati si President Marcos, istorya ngayon eh. Gusto niya medyo maaga daw na mag-warning para daw maagang masuspindi yung mga klase. Saka kahit yung mga government offices,
pinauwi na naman karamihan 8:30. nasa opisina na eh. Oh, 8:30. Nakagastos na. Nakagastos na, traffic Diba? na. Kung alas Naiipit 8:30 na sa baha. in-announce yung suspension, Oo nga. yun ang oras ng pasok mo talaga. Pag timing mo, hoy! Balis ka ng bahay, alas 6 eh. Kaya nga, siguro kailangan pag-usapan nila yan kung anong gagawin nila. Kasi di ba sinabi ko na rin nga, sinabi na sa atin ng mga scientists natin, we already have Doppler radar to hindi to predict tama, accurate daw yung assessment ng rainfall eh. So kung meron na tayong gano'n, bakit ganito na medyo delayed? Siguro medyo agahan nga nila yung pag-issue ng warning. Yung iba ang ginagamit dyan, mga ipis eh. Ipis? Oo. Ano ipis? Dahil nararamdaman daw ng ipis eh. Kung may parating na bagyo. So magpapalaki ka ng ipis, gano'n? Magpapalaki ka ng ipis sa bahay. Magpapabaha na lang ako. Di ba sa earthquake? Yung mga earthquake, bagyo. Hindi lang naman si Kibuloy ang nakaka-predict niyan eh. No? Magpapa-stop. Oy, wala na daw si Apollo Kibuloy yata. Sabi ni VP Sara. Sa Davao, Oo, sabi ni Nasa langit VP na raw eh. Sara. Nasa langit na. Oo. But I mean, we're going into the 9th day. Well, by tomorrow it's the 10th day of this standoff dun sa KOJC compound sa Davao City, which raises a lot of questions, both legal and moral. That I think we want to go into later this afternoon. Kasi I do remember exactly a week ago, we brought up this question. Parang with an arrest warrant ba, pwede kang mag-indefinite search in the premises of somebody looking for somebody to arrest. Yes. But that was after 3 days eh. Ito after 9th day na eh. So, medyo Saka alam mo, mahaba. naiinip na mga tao ngayon, ginagawa ng meme eh. Pinagsasama na si Apollo Kibuloy sa si Jose Marichan. Lumalabas na yung burnal. Lumalabas na yung burnal, kumakanta eh. Naabutan na siya ni Jose Richard. Tawa ko ng tawa rin, lumalabas na yung burnal. Naiinip na mga tao, di ba? But at the same time kasi, it also raises other questions as to rule of law, kumbaga. Yes. Are we already stretching the limits of the law by allowing this to go on? I know, of course, he has to face the courts. There are valid arrest warrants, but at the same time, in the pursuit of justice, is there another injustice? Parang hindi... Kasi baka gawin din yan sa iba, no? Sa ngayon siguro yung mga galit sa mga Duterte, okay lang sa kanila yan. Paano naman kapag mapunta on the, di ba? Di ba, paano kung yung kabila naman? I-apply naman yan sa kabila. Pero parang ito naman, amin hindi naman issue ng injustice eh. Mas issue ng gastos. Laking gastos eh. Iba pa yun. Paano? Siguro pag kami yung hinahunting, 5 minutes pa lang, dispersed na kami. O kaya na-transfer na kami. No? Buti nga sila Kibuloy, hindi ginaganon eh. Ang nagwa-water cannon pa nga sa mga pulis. Yung KOJC. Yung KOJC pa nga eh. KOJC. No? So baka hindi naman usapin ng human rights. Mas usapin ng gastos. Ang hirap nun yung 2,000 na pulis sa isang lugar. No? Yun ang magastos. Dinagdagan Dinagdagan daw yung 2,000, remember? 800 na army, no? Mahal yun. Dinagdagan siya. So it's getting more complicated as we speak. I mean, it really is getting more complicated, both legally and ethically. Where do we head from here? Hindi yan kaya nung 21 peso na meal eh. Talaga lahat naitupi mo lahat dun sa issue. Di ba? Talaga na, pag ano. Ano pa? Gusto yung Dapat dagdag? magtanong ulit tayo. West Philippines, gusto yung Dapat dagdag. magtanong ulit tayo na abogado. No, we'll bring in the IDP. Magtanong ulit sa abogado. We'll bring in the IDP later. Yes. Covered ba yan ng hot pursuit pa rin? Oo, kasi yun ang sinasabi nila eh. Kasi hindi na siya ganun ka-hot. Oh, really? Tomorrow's the 10th day. Yes. So you have you do have those issues. Although I think as far as the letter of the law is concerned, wala namang nakalagay na deadline. Actually, indefinite ang arrest warrant eh. Wala namang katapusan eh. Yes. Pero yung how long can authorities stay in one piece of private property in searching
for somebody to arrest? Kung tingnan natin doon sa order ng Davao judge, sinabi niya, ay hindi, wala naman siyang pinipigil, di ba? Wala siyang deadline na binigay. You're talking about the temporary protection order. Yung clarificatory statement niya on the TPO, even in the clarificatory statement, wala naman siyang sinabi na tigilan nyo na yan. Yeah. Diba? And remember, we talked to the IBP president, sabi niya, depende yan kung gaano kahirap yung paghahanap eh. Dahil ito mga tunnels, at lalo na nasa ilalim yata ng mga, nasabi ng pulis nasa ilalim ng school, nasa ilalim ng mga structures na hindi mo pwedeng basta-basta pasukin. Kaya medyo mahirap. Yeah, Basang tanong ko, Ami, kaninong heartbeat yung na-monitor nila? Kay Panelo, kay Harry Roque, kaninong heartbeat yun? Sabi ni Senator Bato kay BBM President, pakinggan nyo yung ibang heartbeat. Ayan. Ami, nawala ka tuloy. Nawala tuloy ako. Nakibuloy ka tuloy. May heartbeat pa lang si Ami. Wala na talaga. Ami, are you still there? Okay. Sige. Bok, teka. Before anything else, let's bring in one of our mojos tungkol naman sa Bagyo. Dahil kanina na-monitor ko yung river sa Bulacan, sa Santa Maria. Wala, paapaw na eh. Naku. Hindi naman Santa malakas Maria. ang ulan. Hindi pa malakas ang ulan kanina. Sa atin. Pero doon sa upland, doon sa Sierra Madre. Pwede, doon ang bagsak niyan eh. Pero lapit lang na Santa Maria. Lapit. Halos Novaliches lang yun. Pero from Sierra Madre kasi yung bagsak ng tubig yan going down Bulacan and going out to Manila Bay. Let's bring in our mobile journal. Si Evan ba yan? Si Evan? Evan Taringke. Evan, kamusta dyan? Nahanap na ba si Kibuloy? Bok, Tito Ronald. Ibang storya naman tayo. Ibang storya naman tayo. Asa ka ba ngayon? Asa ka ngayon? Iba yata. Marikina River yata. Marikina. Wala ka na sa Davao. Wala na. Matapos yung mainit na araw doon sa Davao, nandito naman tayo sa Marikina. At puro tag-ulan naman yung sumalubong sa atin. Puro ulan naman yung sumalubong sa atin. And as of the latest update na nakuha natin, nasa 16 meters na lang yung taas ng water level dito sa Marikina River. Kanina nag-peak yan around 17.1 meters. Pero nasa second alert level pa rin yan. So karamihan pa rin ng mga na residente dito sa mga low-lying areas ay nasa mga evacuation center pa rin. Bok? Okay, so Ivan, you're saying na bumaba ang water level compared sa kanina. At hindi na, I suppose, tumigil ang ulan. Ano ba, Evan, yung delikado na level? Anong level? Ano yung dangerous level? Yes. Actually, meron kasi tatlong alarm system dito sa Marikina. So yung unang alarm system is na pagdating ng 15 meters, yun na yung sinasabi nga, ay dapat ready na, maghanda na sa paglikas yung mga tao at yung mga nakatira sa low-lying areas dito. Pagdating naman ng 16 meters, yun na yung sinasabing evacuation time. Kailangan na mag-evacuate ng mga tao or mga residente sa paligid nitong river. Pagdating naman ng 18 meters, yun na talaga yung critical level. Actually, yung tatlong yung critical level na. Pagdating ng 18 meters, yun talaga yung ini-implement na yung forced evacuation. So, susunduin na yan sila sa kanilang bahay. Sa ayaw at sa hindi at dadali na sila sa mga evacuation center dito. Evan, yung pinakita kanina na kinakalsuhan ng bakal, yung pader? Tapos parang may tubig sa ilalim eh. Delikado yun, yung pader, kinakalsuhan ng bakal. Ano yun? Actually, Bok, dito tayo nag-monitor sa Marikina. Actually, ito may kita natin sa likuran ko. Medyo malinis na, nilinis na ng ilang membro ng fire and rescue team, volunteers, yung itong parte na ito ng Marikina. May kita naman natin yung marker sa may likuran natin, nasa 16 meters na lang, bumaba talaga at kanina puro putik actually to, binombahan lang ng fire and rescue para malinis na at binulldozer na rin para pabalik doon sa ilog. Sinilip na rin natin kanina yung evacuation center dito sa Marikina, and yung good news ay namimigay sila nung yung gamot kontra sa may leptospirosis for free. Congratulations sa Marikina government, Congratulations. Ang bilis na action, no? Parang si Marcy ba yan?
Ha? Si Marcy? Oo. Si Marcy Chodoro. Bilis ang action. Heaven, wala namang nasaktan dyan kasi kagabi, actually yung kalakasan ng ulan saka yung mga baha kagabi. Wala bang nasaktan kasi sa ibang lugar meron ng may death toll na tayo sa ibang lugar. So far wala namang reports na wala pa tayong nakuha reports na may nasaktan or na injured dito nga dahil sa kalakasan ng ulan kasi dahil kaninang umaga lang naman actually tumaas yung water level dito sa Marikina around 7:30 AM saka lang naman nag-first alarm. So pagdating nung may liwanag na. So nakatakbo na yung mga ilang residente na nakatira sa mga low-lying areas dito sa mga evacuation center na malapit sa kanila. As of this moment, merong around 30 na evacuation centers dito sa Marikina. So maraming pwedeng puntahan yung mga residente dito. Ami? Yung evacuation center, karamihan ba? Schools ba yon? Kasi nagrereklamo na yung DepEd, wag na daw gamitin yung mga schools na evacuation center. Ami, tama ka dyan. No? Karamihan ng evacuation centers dito ay eskwelahan. No? Sila kasi yung unang-una, marami kasi kaya nilang i-accommodate almost 1,000 people. No? Kanina nga, doon sa sinilip nating evacuation center, that particular evacuation center, nasa 1,500 individuals na kaagad yung kanilang na-accommodate. No? Around 750 plus families yun. No? Meron din namang ibang mga barangay halls na tumatanggap ng evacuees, pero i-compare mo ba yung, pag i-compare mo yung evacuation center or yung mga schools sa mga barangay halls, mas malaki talaga yung ma-accommodate ng mga schools kumpara sa isang barangay hall. Ami? Evan, baka you can show us yung tubig doon sa Marikina River para makita natin gaano kalakas ang daloy o gaano kung talaga umaagos pa rin or humuhupa na. Kasi parang malumani lang siya ngayon Okay. Sige, go ahead. Okay, so Bok, medyo pag nilapitan natin dito, no, tatawid lang tayo ng konti. Sa ngayon, medyo malumanay. No, hindi katulad nung last time, no, katulad nung sa may Karina na talagang halos nagkadabog yung tubig. No, dito medyo so far malumanay. Okay, nakaharap pala sa mukha ko. Ayan. Eto. Yan. Makikita natin. Chill lang. Chill lang, kalmado, pero wala kasing hangin, walang hangin Hindi, tsaka kasi pag malakas ang buga ng tubig doon sa taas ng bundok sa bandang Rizal, ang agos niyan talagang rumaragasa. Tsaka kung ikukumpara mo sa nakaraan, kung ikukumpara sa nakaraan, yung mga barko nato, yung mga buwabangga na sa tulay, di ba? Nakakatakot ng tignan no? Mukhang na siya, kalmado na. Yeah. That's upriver, no? So that's facing northwest siguro. Okay. Yes, Bok. So papunta doon downstream. Ito naman yung upstream. So karamihan ng mga tubig doon sa kabundukan, yun nga, Montalban Rizal, dito yung bagsak. So ito talaga yung naging catch basin. So tendency talaga ay aapaw to pag maraming tubig ang galing sa mga kabundukan. Ang linis dyan mukhang bagong buga Kaya nga congratulations. Linis. Kaya nga congratulations. Nakita yata si Evan, nakukuha ng picture. Mabilis ang aksyon. At saka namigay kaagad ng mga gamot. Yan dapat ang ginagawa ng mga LGUs. No? Kaya lang yung iba nga nagrereklamo. Wala nga daw silang sufficient warning kaya hindi nakapaghanda. So yan. Madali namang gumawa ng excuse Ang Marikina kasi sanay na sanay. Konting ulan tumataas kasi yung river nila. Kaya handang-handa si Mayor Marcy. Bok, may breaking story pala Marikina. Hanggang bukas suspendido ang klase sa lahat antas sa Marikina bukas. Tama, no? Yan. Ganyan. All levels in public, private schools. Yan ang pinag-uusapan natin kanina. Dapat maaga. Kasi nag-intensify daw May warning ngayon. Nag-intensify daw into a typhoon. Si tropical depression. Naging typhoon might linger until Wednesday or Thursday. So we might have rains for most of the week. Agahan nila yung announcement. Baka mamaya bukas na naman ang umaga mag-announce. Pagdating sa trabaho, di ba? No work today. Diba? Yung red or orange warning. Para sa aming mga proletariat, malaking bagay yun No?
Yung mga itsura mo. Mukha po proletariat. Marami, hiniram ko kay Manny Mogato to eh. Kung hindi nagkasya sa iyo yan. Nung payat pa siya. Nung payat pa siya. Ang tanong dyan, pumayat ba siya? Ami may gagawin libro si Manny Mogato ha. Tulungan natin ha. Autobiography ni Manny Mogato. Ni Manuel Mogato. Walang kwanyo, walang sex and violence yun. Kaya boring yung libro na yun. Baka may ghostwriter yan ha. Walang publisher, walang writer. Pareho na nagsulat ng isang kaibigan contractor daw ng DepEd. Ay, si Ivan, pawalan muna natin si Ivan. Ivan, okay. Ivan, maraming salamat. Bumalik ka sa Davao. Okay. Sige, Evan. Thank you, Evan. Ingat ka dyan. Ingat ka. Anyway, balik kay Manny Mogs. Hindi, wala siyang ghostwriter. Walang publisher, walang kahit ano. Meron siya mga nuggets of wisdom? Hindi wisdom, na mga nuggets of mga surprise nuggets. Okay. Yung nga sa'yo. Yan. Dahil wala kasi siyang sex and violence, so mga surprise na lang. Oo nga, baka boring yan Hindi boring book. I read already 8 chapters or 9 chapters eh. So, 16 pages lang kaya ko 16 pages, may illustration. Parang may gusto ko sabihin to. Yan lang ang kaya 16 pages may illustration. May hugot yun, may hugot. Pero, kailangan gusto kong basahin ang title ng libro ni Manny Mogs ay It's Me Book. It's Me Book. hindi Kingmaker, Hindi Kingmaker, no? It's Me Book. Tama ba? Teka. Ed, pag gumawa ko libro, papasulat ko sa'yo. Ginawa mo akong ghostwriter, gano'n. Teka. Ipakita natin para... Ito. Yan. Diba? Lagay mo dito. Meron na, Hindi mo pwede ilagay dito? Meron na. Didikit ka lang gano'n. Liit. Hindi na makikita yan eh. Hindi ba maipa-flash dyan sa screen? Ang liit-liit, hindi ko makita. Maglalagin pa ako. Yan na lang, Manny Mogs sa Manny Mogs. Hindi ko makita. Teka. Lagay mo sa camera. Yan. Hindi ko pa rin makita mabuti. Pwede na. Pwede na. Pwede na, pero medyo malabo pa rin. Maliit Mukha siyang bagong kain. Ayan. Oo. Mukhang bagong emerge doon sa parang si Jose Morichan. Lumalabas sa Imburnal. Labo. Lumalabas sa Imburnal. Parang Jose Morichan. Kumakanta ng Christmas song. Nakalagay pa sa simula eh. Hindi ito si Merry Kibuloy. Christmas September na May nakalagay, hindi ito si Kibuloy. Tapos umangat. Nakakatawa talaga. Anyway, abangan nyo kasi this month ang launching itong kay Manny Mogs. Okay. Mag-mobilize ako dyan. Mas malaki doon sa minobilize nila Harry Roque sa Liwasang Bonifacio. Mamobilize ko dyan. Ilan ba yung kay Harry Roque mga 80. Doon sa Edsa Shrine, 5. Mas malaki doon yung mobilize ko para sa book launching ni Manny Mogato. No? Tapos humisigaw. Mga kampo ng kasamaan, kampo ng... Kadiliman, no? Ganyan, no? Okay, talaga. Teka. Malulubat si Yeda. Ipasa natin si Yeda. Now we move over to Parañaque where several families are currently staying in the evacuation centers and we have mobile journalist Yeda Pascual live on the ground. Yeda, kamusta dyan? Yes, paulang hapon sa inyo dyan sa studio. Ito hapon sa Barangay Post, Parañaque City para tingnan yung sitwasyon ngayon dito. So far naman ay nag-ikot-ikot tayo sa lungsod. Humupa naman na yung mga baha, pero nasa pa rin yung pag-ulan at malakas pa rin yung hangin. Yelan, gaano karami ang mga evacuees sa Parañaque? Kanina kasi yung mga picture kaninang maga, malalala yung mga baha rito eh. Malalaking puno ito yung bumagsak. Oo nga. Yes. Merong 6 na evacuation center dito sa lungsod ng Parañaque. Kanina ipinuntahan ko yung Palanya Gymnasium sa Barangay Escandito. Yan, pinakamalaking evacuation center dito sa lungsod. Meron silang 68 families o 244 individuals, bata, matanda. Nirespondihan sila ng PDRMO at ayun na, andito sila ngayon. Kanina din, hapon, abutin natin, bumisita yung Parañaque LGU para maghatid ng financial, relief goods sa bawat pamilya na natin.
Yeda, may kwan ba dyan? Tawag dito? Lumutok ko na itatanong ko. Kaya yan. Malapit yan sa amin, malapit sa office namin yan, yung sinasabi niyang mga evacuation centers. Kanina nga, ang taas-taas nga ng mga tubig na nakita namin yung mga image, pero nakapasok naman kami. Bumaba, mabilis siyang bumaba ngayon, yung mga floods. Ayun. Siguro dahil hindi siguro kasi nagtuloy-tuloy yung malakas na ulan. Ayun, nag-suspend din ba sila ng klase dyan? Yeda? Yes, nandito din yung bukas. Para bukas. Kaya sa pag-iikot ko kanina, mostly mga private vehicles na lang yung bumabiyahe. Pero bukas ba may pasok o wala? Meron na bang announcement? Nag-announce ba sila? Ayan, pa tayo announcement na, baka marami din nagpaparinig sa social media na sana maagang mag-suspend. Yes. Yan talaga problema ng lahat kasi ipit ka na bago suspindehin. Nandun ka na sa baka bago sinuspinde. Para alam namin kung papasok kami, di ba? Sinasabi niya, dito yan sa amin dito yan sa Star. Yung sinasabi niyang mga lugar na yung mga lugar na may baha at saka mga evacuation. Talaga yan ang problema ngayon. Kanina may pinakita ng mga malalaking puno na bumagsak. Marami bang ganon na nangyari dyan sa Parañaque? Hindi naman malakas ang hangin Yes, sa lakas ng hangin talaga nagtutumbahan yung mga puno. Kanina, papunta ako dito sa BFO. Marami tayong mga nagbagsakan puno dyan. Pero meron namang mga rumiresponde kaagad para tanggalin yun. Sa gayon, hindi na magdulot pa ng traffic dito sa Ganda gawing lamesa, Ganda pa naman. Ilang po na yun? Malalaki talaga, malalaki. Sayang yung mga puno. Baka 100 taon na Kung hindi bagyo yan, Kung hindi bagyo yan, you have to pay, I think, up to 25,000 para magputol ng puno. Oo, dahil ang laki nun. Tanda na nun mas matanda pa kay Enrile yun May ganun pala. Okay. Si Yeda, pakulan natin. Yeda, meron pa ba? May pa ba? Salamat, Yeda. Salamat. Okay, Thank you, maraming Yeda. salamat. Ang ating mojo na si Yeda Pascual reporting live from the Philippine Star Office. From Parañaque. Near the Philippine Star Office. Wait, teka. Before we forget, Ami, anong headline niyo tomorrow? Hindi ang bagyo. Inaabangan pa namin yung nationwide reports ng ng mga kasi nga meron ng death toll Tapos katakot-takot ang damage, agriculture, property, ayan na nga nagbagsakan mga puno, saka walang klase, flights canceled, napakaraming katakot-takot na disgrasya dito, tropical depression lang yan. Ngayon lang nag-typhoon. Kaya tinitingnan natin yung ganyang mga istorya. But you spoke of a death already. The last time you looked at the numbers, 4 na. 4. Saan yun? Outside Metro Manila. Outside Metro Manila. Mostly Northern Luzon, is that right? Or ano? 4 dead. Yung dalawa sa Central Visayas, hanggang Visayas pala, no? Yeah. Dalawa sa Central Visayas. Tapos yung dalawa somewhere in Luzon yata. But it's not in Metro Manila. Paano yung mga tinamaan? Samar, Bicol, yung mga tinamaan yan. Iniintay pa natin. Saka domestic flights, at least 29 canceled. Well, going into day 10, I think day 9 is today. Day 10 of the standoff in Davao City. Let's get the insights of a legal expert. Welcome back to Storycon, Attorney Domingo Cayosa, former National President of the IBP. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Magandang hapon, Attorney. No? Kailangan namin kayo. Hindi kami learned dito Kaya... Hi, Attorney. We are not learned in the law. Ronald and Ami, magandang hapon sa inyo. Thank you, sir, for joining us. Sir, let me start off with this. We know that nagsimula yung pagsaserve ng arrest warrant nung Sabado pa, last week. So we're now in day 9, going to day 10. And there are a lot of people asking, hindi na ba ito stretch ng pag-serve ng arrest warrant na magsasampung araw na, hinahalughog pa rin ng isang lugar kung saan pininiwalang nandun yung inaaresto?
Ano bang limits, attorney, ng ganitong klaseng search operations? Well, wala ko namang limit. There is no limit to the implementation of the search warrant. Lalong-lalo na in a situation like this na kung saan there are indicators that the suspect or the subject of the warrant of arrest nandun at nagtatago. So as it will be valid, and it remains the duty of PNP or anybody serving the warrant of arrest na talagang hanapin, halughugin hanggat matuntun siya diyan sa lugar na yan. So hanggat nagtatago siya, hahanapin siya at aarestuhin siya. So there's the rules of court, jurisprudence or the law does not provide for a deadline. Hindi naman ito yung 8 to 5 lang, banking days or office days lang, wala weekend. It's really hanggang ma-serve ito. So attorney, theoretically, pwedeng several months sila, okay lang. Or indefinitely. Ganun ba? Yes, as long as there is reasonable belief and basis for them to say nandun nga siya. So far, they say nasa underground siya, meron daw silang ginagamit na equipment at nakikita lang merong tao doon. Hindi naman tinuturo o kaya binibigay sa kanila ng Kingdom of Jesus Christ authorities yung mga susi o yung daanan. So they are authorized to use reasonable means, even reasonable force to effect the warrant of arrest. Attorney, that's an arrest warrant. Hindi ba separate yun sa search warrant? O kapag may arrest warrant ka at hinahanting mong ganyan, hindi mo kailangan ng separate search warrant? Hindi na ho. Mabutit na tanong mo yan, Ami, kasi akala ng lahat kailangan may search warrant. Yes. Hindi ho. Once there is a warrant of arrest, the serving authorities can use that to enter any building. As a matter of fact, they can even break down the doors and destroy things. Yes. Just to get to. So hindi na ho kailangan ng separate search warrant. So hindi kung ano daw yung address, halimbawa ganyan, mayroong several properties si Apollo Kibuloy, hindi daw pwede kang mag-search covered by the arrest warrant kung ano lang yung address na nandun. Hindi ka pwedeng lipat-lipat kung saan-saan. Kasi kapag ganun daw, you're showing na hindi kayo meron kayong doubt na baka wala dun sa isang lugar. And you have to apply for arrest warrants for every address. Tama ba yun? Not exactly correct. No? Kasi for example, in this particular case, alias warrant of arrest na ito eh. Kasi yung una, hindi nila na-serve kasi hindi nila alam kung nasaan. Ngayon, alam na nila. There's intelligence report, they have reliable information, nandun siya sa loob. So they don't need any. Now, the other thing is, kahit nga saang lugar, kung nakita siya, hindi na nila kailangan humingi ulit ng another warrant of arrest or another search warrant because the arrest warrant remains valid until mahuli at habang nakikita and there's reasonable ground to believe nandun siya sa lugar na. Attorney, anong impact ng TPO dito sa arrest warrant? Anong kanya? Anong relasyon Temporary niya? Protection Order. Well, una, the TPO does not invalidate, it does not quash the warrants of arrest issued by RTC Pasig, RTC Davao, and the Senate. Tatlo ho kasi yan eh. Yes. Meron pa yung in-issue sa United States, but that's another story. So, the TPO, ang petitioner dyan, beneficiary, hindi ho si Pastor Kibuloy, kundi yung mga members and officers of KOJC. Kingdom of Jesus Christ. Yeah. So, if you look closely at the TPO, at maganda't napapaliwanag natin, it does not stop the policemen from serving the warrants issued by a co-equal RTC. In fact, procedurally, a co-equal branch cannot do that. But yung TPO is just to protect the life, liberty, and safety of the petitioners. Yung mga mag-aaral, yung mga opisyal, para makapasok sila, makapag-aral, makapagsamba. And that's about it. As long as the PNP respects that, wala po silang problema. It does not take away or diminish their duty to enforce
the other warrants. Attorney, yes, sir. Attorney, I understand what you're saying na, so long as there's reasonable belief, basis for reasonable belief that he's there, then they can still continue in trying to effect the arrest of Pastor Apollo Quiboloy. But at the same time, I suppose the pertinent words there are reasonable belief, in which case that is, I suppose, subjective and depending on the interpretation of the police as to whether or not he is reasonably believed to be there. My question has to do with this. Until when or how basically, how do we guarantee that the rights of people are protected against possible abuse of authority by those trying to enforce an arrest warrant? Kasi they can always say na we still believe he's there and we don't know. Dagdag sa tanong ni Ed, attorney, paano kung magko-contradict, magbubungguan yung TPO at saka yung arrest warrant? Halimbawa, naguhukay ka sa eskwelahan. So, ititigil mo yung eskwela ng mga bata. So, sasabihin ng TPO, teka, kaya nga kami may TPO para magpatuloy yung pag-aaral nila. So, paano pag may bungguan ganon? How is it resolved? Mas powerful ba yung arrest warrant kaysa sa TPO? Well, in that, I'll answer you first, Ronald. In that particular case, magkahiwalay naman yung responsibility ng PNP. Pangalawa, hindi naman, malaki naman yung area. So, kung maghuhukay man mga yan, they can cordon that off. Patuloy yung pag-aaral. Ang importante lang, nakakapasok sila, nakakalabas, nakakapagsamba, nakakapag-aral, at hindi na nalalagay sa panganib yung kanilang life, liberty, or security. So far, ginagawa naman nila yon. So, any act of the police in enforcing the warrants of arrest, as long as it does not violate yung life, liberty, and security ng mga petitioners, wala silang problema. So that's why nga, I think they know that. They have lawyers on both sides, so they're complying with that so far. I'm going kay Ronald naman yung how long will it take? Well, of course, reasonable belief, as you say, can be subjective, but reasonable belief must be based on facts on the ground. Diba? So, ngayon, ang fact is, it's a 30-hectare compound. So, may mga hindi pa sila napasok. Yes. E di, normal lang na titignan nila yon. Plus, meron naman silang sinasabi na meron silang scientific way and you can research, and that's possible to identify kung may life ba dun sa ilalim nagtatago. Pag sinasabi nila meron. You know, they can be, whoever is questioning it can have access to that, or the courts can look into that. So, so far, hanggat hindi nila ma-fully search yung napakalaking compound, you cannot blame them for not doing their job. From doing their job. So, kung ito sana isang seeded lang, isang apartment lang, tapos na yan, di ba? In a few hours, tapos na. Ito kasi, napakalaki. Pangalawa, kung binigay sa kanila lahat ng mga susi, di ba? Tinuro, binigay yung plano, di mas mabilis sana. But unfortunately, hindi nga ganun ang nangyayari. Well, the shortest way of doing this really is for Mr. Quiboloy, Pastor Quiboloy, to surrender. Nangyayari naman ito in other cases. Attorney, in relation to that, may isa pang pinagtatalunan. Ang demand daw ng kampo ni Pastor Quiboloy, magmangako ang gobyerno that he will not be extradited sa US kung sakasakaling magsusurrender siya. Ang sabi naman ng ibang legal circles, kapag pinailang ka ng kaso dito sa Pilipinas, kailangan ma-resolve muna yon dito. Kailangan pabayaan muna yung legal system natin to take its course before you can be extradited. Ano po ba yung tingin nyo dyan sa usapan na yan? Naintindihan natin, we could understand yung game plan ng mga abogado ni Pastor Quiboloy. Takot sila pag napunta sa US, mas mabilis kasi ang kanilang criminal justice doon. You know, in a matter of months, tapos na. You know, even their own president, in a matter of months, tapos na. So, gusto nila, there is an assurance. But legally, not even our president can give that assurance because he'll be breaking the law.
meron kasi tayong mga extradition treaties. Yes. Anyway, you don't need to worry because hindi naman yan automatic na ganyan. Titignan din nila kung yung the extradition treaty applies and that the rights of this Filipino, if he's tried in that particular jurisdiction, will be properly safeguarded. So hindi automatic this can be done. But you're correct and the legal scholars are correct in saying, siyempre, uunahin naman natin usually yung ating judicial justice process. Kasi nakakahiya naman na hindi pa dito na-address yung mga complaints ng people of the Philippines, dalihin na natin sila doon. So I think that will be more proper, that he will be tried here first and then later on extradited to face the charges doon. Minsan, in other cases, pwede rin sabay Pwede rin sabay na dalhin siya dito muna siya and then there's a lull in the trial which happens most of the time in our country, in our criminal justice system. Pwedeng dalhin doon. Happens all the time here. Importante lang naman presence niya. Yung lal natin, 25 years. yung nga tanong ko, attorney, dahil minsan masyado matagal yung ating justice system. So, talaga bang kinakailangan hintayin yung extradition para matapos muna o pwedeng, sabi mo nga, pwedeng isabay? Dahil halimbawa, kung masyado matagal dito, no? Siyempre magagalit din yung Amerika dahil yung extradition treaty has the force of law, di ba? Dahil treaty yun na pinirmahan natin So, what will give kung sakaling may bungguan yung treaty at saka yung ating judicial process? Well, I think, nasa atin kasi yung control We have custody of the accused. At Pilipino siya. At meron wala pang custody. So, hindi kakahiya din na kaagad ibigay. And Ronald, it's not dahil magalit ang United States, gagawin na natin. It's because that's the rule of law. That's what our own laws provide. Kasi yung treaty natin, for extradition treaty with the US and many other countries, forms part of our law. So whether or not the President or DOJ or PNP would like it, kailangang sumunod tayo doon. So, but a good way of doing that really is, pwede namang maglalagari siya. It's just a question of, flying in and out of our country. But baka nga, if we do that, baka mapahiya tayo kasi baka tapos na doon dito sa atin, hindi pa nagsisimula. It's a challenge for us, for us lawyers. Baka na-pardon na doon dito. Bilisan natin dito. Pero attorney, nakalagay ba sa fine print yon na kinakailangan mo nang matapos dito bago natin siya i-extradite? Nakalagay ba yun sa fine print ng ating treaty? Wala naman. Wala naman. But legal principle, siyempre, uunahin naman nung country that has control. Primary jurisdiction. Oo. Pangalawa, I'm sure our country is also sensitive to the perception ng world community at ng ating kaalyadong US. Kailangan natin sila ngayon. Baka i-accommodate din yan. Ayun nga, maglalagari siya. So it's really a discretion on the part of our government na gawin yan. Yun lang nga, baka nga very stark ang contrast na tapos na sila doon, tayo hindi pa nangangalahati. So baka siguro ipakita na rin ng DOJ, ng ating hukuman, na kaya naman nating paspasan ito kung gusto natin. Tony, questions for journalists naman. Kasi in cases like this, di ba, may arrest warrant, so papasok ang PNP, hahalugog. Pwede ba sila magsama ng media sa private property to effect arrest warrant in this case? Or pwede ba silang harangan, for example, ng owner ng private property, in this case KOJC, na hindi kayo pwedeng pumasok dito yung mga pulis lang? Kasi it happened several times. It also happened, I think, today. The police tried to bring in the media, pero sabi ng KOJC, hindi kayo pwedeng sumama. So, give us give us your legal thoughts there. Yung isang klaro sa amin. Yung isang ang kasama sa istasyon nito, attorney, hinampas pa ng placard But they have a point naman. Unless in the rules of engagement, wala naman kasing batas na nagsasabing kinakailangan may media. Pag search warrant, meron. Okay. The rules require that. But pagdating sa warrant of arrest kasi, wala Now, but then but then we have to understand, it's also a policy of government in the transparency.
diba? O public function. Serving a warrant of arrest is a public function. So, kung meron sa rules ng PNP, pwede yung ganun, then perhaps we can cite that as a basis. But otherwise, tama naman yung, hindi mo naman pwedeng dalhin yung buong barangay doon kasi wala naman, hindi naman sila kapulisan. They are not the servers of the warrant. Yeah. So, they also entitled to their privacy. I mean, the Kingdom of Jesus Christ. Pwede rin ang palabasin nila, yung media, yun yung aming informer eh. So, there are many ways of handling that kung talagang kinakailangan. I think there's a basis dun sa concern and opposition ng Kingdom of Jesus Christ and the others in that place na pulis lang ang pwede kasi sila lang naman ang may legal authority to enforce the warrant of arrest. Actually, makakatulong siya to protect the human rights of the accused. Diba? Kung nandun ang media, hindi siya maaabuso. Diba? Hindi siya ma-EEJK. Theoretically. You have a point there, but we cannot impose on the citizen, no, in this case the others, ano ang kinakailangan para ma-protektahan yung human rights. So sa tingin niya na-violate na dahil sinasama yung media and due publicity, edi meron naman silang karapatan para to maintain and safeguard their constitutional rights. Okay. Attorney, pahabol lang yung attorney-client privilege ba, no? Pwede bang pagtakpan ng attorney para makatakas yung kliyente? Well, not exactly, no. It is true that there is a lawyer-client privilege and that cannot be broken, no, yung confidentiality. Yes. But there are legal exceptions to that. One is the attorney can break that privilege to prevent another crime. Or he cannot use that privilege to justify another crime. So alam naman ng mga abogado yan. So it's not absolute. There are limited exceptions to that rule. So si Topacio pwede ma-contempt dun sa quad hearing. Talagang different case naman kasi legislative power naman. And mind you, there's a Senate warrant of arrest. Hindi lang yung RTC. So maraming warrants of arrest dito si Pastor Kibuloy. So, and it's not just that. It's not just fairness to him or fairness to the victim. It should also be fairness to the PNP, to the institution. Fairness to yung mga nagpetisyon sa RTC for the TPO, no? And then fairness to Pastor Kibuloy, so that finally he will be given a fair chance to defend himself, di ba? Due process tayo. At pinaka-importante diyan, fairness sa ating lahat. Kasi ang complainant dun sa dalawang criminal cases, people of the Philippines. And we are supposed to be guaranteed a rule of law, yung equal application of the law to everyone. So, bakit special treatment dapat ito, di ba? And then, of course, yung justice for everyone. All of us are aggrieved, theoretically, by the criminal complaints of the private complainants. Yeah. Okay. Maraming salamat, Attorney Domingo Egon Cayosa, dating Pangulo ng IBP. Attorney. Thank you very much. Medyo learned na tayo. Oo. Thank you, Attorney. Thank you. Good afternoon. Thank you, sir. Teka, si Ami, may gusto atang pasalamatan si Ami Pamintuan, ng pinuno ng Philippine Star. Hindi, magte-thank you lang ako dun sa... Iniintay ko lang yung magte-thank you lang ako sa SM. Ayun. Ayan. Bakit sabi ganun? Bakit tayo walang ganyan? Ang tawag ko pa naman dyan, Shoemart. Sabi niya, wala nang ganun. Wala SM na. Wala Shoemart yun. Parang Kentucky yan eh. Wala nang Kentucky. KFC na. KFC na. Yung mga edad nyo talaga naglalabasan. Okay, maraming salamat kasi pinapalis tayo. Kami Pamintuan ng bossing ng Philippine Star. At si Tito Ronald Llamas, ang bossing ng mga kaibigan. Maraming salamat. Just again tomorrow at 4 p.m. for the StoryCon. I'm Ed Linga. We are One News, all sides, all the time.